ayun nga, sa pagpapatuloy ng aking ah, kwento, ayun, sabi niya stage 2. So, nagulat ako. So, I seek for a second opinion dito sa Manila. So, sabi ko, kailangan kong malaman kung ano yung magiging opinion ng doktor. So, the same yung sinabi ng doktor dito sa Manila na pinuntahan ko. So, sabi niya, it's stage 2 and sabi niya, hindi naman daw kakalat. So, pero sabi niya, ilang taon may possibility na pwedeng lumipat. Sabi ng ganun ng doktor. Yun po yung natatandaan ko. Sabi ko, nawala na ako ng pag-asa. Actually, guys, nagbibili na ako kay daddy, kay boss. Sabi ko sa kanya, dad, yung mga bata, kailangan kung mag-aasawa ka ulit, yung maaalagaan sila at mamahalin sila. Sabi ko, basta nagbibili na ako, sabi ko, gusto ko dapat yung mamahalin sila at aalagaan, hindi sasaktan. Parang ganun, may mga ganun may mga ganun na scenario na sinabi ko kay boss. Sobra po talagang na na down ako that year na sabi ko. Tapos marami nag-struggle yung business kasi alam mo 'di ba, parang pag meron kang pinagdadaan ng ganun, kayong mag-asawa is nakapokus kayo na kung paano magagamot. Ang sabi niya lang lagi, kaya yan, labanan natin yan. So, um, medyo nawalan ako noon ng pag-asa, yung parang nanghina ako kasi sabi ko, paano maliliit pa yung mga bata, marami pong question kagaya ng mga dumadaan ngayon sa mga pagsubok na may mga cancer patients na mas mga worst na yung mga kalagayan. But you know what, guys, ang ginawa ko, I pray without ceasing. I surrender to God. Lord, kung ano yung plano mo sa akin, yun yung mangyari. Kasi alam ko, hindi ka patapos doon sa buhay ko. Meron ka pang, sorry, naalala ko kasi yung pinagdaanan ko, talagang sobrang, alam mo po, pag dumadaan ka sa ganitong sitwasyon, alam ko at ramdam ko, lalo na yung mga nakikita ko sa Facebook na uh, yung parang wala ng pag-asa kasi 'di ba nagkikemo, ang dami pong pinagdadaanan nila. So this is very timely kasi sabi ko nga, uh, tawag dito, kailangan wag mawala ng pag-asa. Kumapit lang kay Lord kasi baka po may purpose siya bakit nyo pinagdaanan yung bagay na yan. Ako po nakita ko yung purpose na bakit nangyari yun sa akin. Kasi siguro po talagang tinuturuan ako ni Lord na maging tawag dito, una sa lifestyle kasi wala akong disiplina nun sa pagkain, uh, puyat, pagod kami, ganun. So, parang tinuruan kami noon ni Lord na kailangan, oo, tama, naghahanap buhay kayo, pero dapat isipin nyo din yung sarili nyo, isipin nyo yung health nyo. Talagang doon kami itinama ni Lord na dapat may sapat na tulog, may sapat na pahinga, merong yung healthy lifestyle talaga yung itinuro niya sa amin. Then, going back, nag-process po ako ng pagpapagamot, but sabi ko nga, kung ano yung sinabi ng doktor, then nakinig po ako, but meron po akong mga ininom na mga gamot na pinapaniwalaan ko na makakagaling sa akin, and I asked wisdom and knowledge to God bago po ako uminom ng mga gamot na yon. I pray every day. I pray, I fast, nagfasting po ako
uh, just to ask the knowledge and wisdom na nanggagaling sa Diyos. Ayan, so minsan po pag punong-puno ka na, minsan pag sobra-sobra na yung bigat na nararamdaman mo, tandaan nyo po, wala po tayong ibang takbuhan, si Lord. Kaya po, habang hindi pa puno, habang po mild lang, kailangan lagi po nating kasama si Lord sa ating buhay. Kasiyahan man yan, nasa tagumpay ka man ngayon, nasa rukrok ka man ng tagumpay, kailangan palagi si Lord ang una. Huwag nyo pong kakalimutan sa buhay nyo na si Lord ang may gawa ng lahat. Siya po ang nagbigay sa inyo kung anong mayroon man kayong posisyon ngayon, kung gaano man kalaki ang nasa bangko nyo ngayon, siya po ang nagbigay niyan. Kung ano man po ang ibinibigay ni Wilja, yun po ay galing sa kanya. Hindi po galing yun sa amin. Kaya lagi dun sa mga personal private message na kausap ko, lagi kong sinasabi, wag sa akin. Kay Lord po yan galing lahat. Maliit, malaki, sa kanya po galing yan. Hindi po sa amin. Dahil wala po kaming kakayahan kung hindi tayo bibigyan ni Lord ng kalakasan, ng wisdom, at ng pagpapala, ng probisyon na galing sa Kanya. All of them ay galing sa Kanya. We have no connections. Walang tulong sa magulang, both sides sa amin. But we stand. Oo, alam yan ng lahat ng nakakakilala sa amin. Dumaan kami sa maraming pagsubok. Hindi po madali yung narating or napuntahan kung saan kami inilagay ni Lord ngayon. Kaya po sa lahat ng nawawala ng pag-asa, nawawala na ng chance na ma-survive yung mga bagay-bagay, isipin nyo po na si Lord may pangako sa Jeremiah 29:11, di ba? And sabi nga ano man ang hilingin mo, 'di ba? Sabi niya sa aking pangalan ay ibibigay ko. So, panghawakan nyo. He will never leave us nor forsake us. Palaging nandyan po sa atin si Lord. Minsan po, nakakalimutan po kasi natin siya pag matagumpay na tayo. O, 'di ba? Totoo po 'yan. Sorry po sa mga matatamaan. Going back sa aking kwento, ayun po, nag-process ako dun sa mga gamot na gusto kong inumin. By the grace of God, nag-cancer free po ako nung 2019. So, hindi na po, wala na po disiplina sa lahat, and unang-una po talaga prayer po kay Lord na kung meron pa po siyang purpose sa aking buhay ay i-reveal niya, at gusto ko pong magpagamit sa kanya. Ayan, so yun po yung mga bagay na ipinagdasal ko sa kanya noon. So ayun, sabi ko, Lord, hindi ako nawawala ng pag-asa, at hindi to magiging stage 3, stage 4. Ito ay puputulin mo na sa pangalan ni Jesus. Ayan, so kaya po marami pong mga taong dumadaan ngayon sa pagsubok, lalo na sa kalusugan. Mag-pray ka po kay Lord. Huwag ka pong mapagod. Lumuhod ka po sa Kanya. Hindi po social media ang kasagutan sa ating mga problema, kundi ang personal na relasyon natin sa Diyos. Ang personal na pakikipagniig natin sa Kanya, ang personal na isurrender po natin ang buhay natin sa Kanya, ang personal na sabihin mo sa Kanya yung lahat ng pagkukulang mo, lahat ng mga kasalanan mo. Si Lord po, hindi tayo huhusgahan. Yung tao po, huhusgahan tayo, but si Lord po, hindi po niya tayo huhusgahan kailanman. Kaya po, wag po kayong mapagod mag-pray. Minsan po, sabi ko nga sa mga previous video ko, minsan akala mo hindi sinasagot ni Lord yung prayers mo sa Kanya. Minsan po, may ginagawa si Lord sa iyong buhay na hindi mo alam, na mas pa dun sa pinagpipray mo, mas malaki at mas para sa'yo yun. Hinuhubog ka lang ni Lord
ng mga bagay na dapat matutunan mo bago kanya pagkatiwalaan ng isang malaking pagpapala. 'Di ba po? Maniwala ka po, may malaking pagpapala si Lord araw-araw sa ating buhay. Alam nyo, yung bigyan ka lang ng buhay ni Lord ng ini-extend niya araw-araw yung buhay natin. Pinapahiram niya tayo ng hininga araw-araw. This is a blessing. Kaya po, wag po kayong magrereklamo. Bakit ganyan? Bakit ganun? Wag po kayong magrereklamo. Bakit ganito, Lord, yung pinagdadaanan? Wag po kayong magrereklamo. Oo, hindi tayo perfect minsan. Nung dumaan po ako sa pagsubok ko, sabi ko, kinwestiyon ko, bakit ako? 'Di ba? Sabi kong ganun. Pero hindi pala dapat, wag mo pong sasabihin ganun. Sabihin mo, Lord, pinadadaanan mo to sa akin. Samahan mo ko. Alam ko, malalagpasan ko to dahil kasama kita at pagtatagumpayin mo ko dahil kasama kita sa laban ng aking buhay. Ako po, simula't simula, alam ng lahat ng mga personal na nakakakilala sa akin. Wala po akong inaasahan kundi ang Diyos lang. Sabi ko nga, hindi ako umasa na sa mga tao or sa mga connection, but by the grace of God, lahat ng mga binibigay or inilalatag sa amin ni Lord ay pinagtatagumpay niya. Sabi ko nga, nire-review ko yung mga evil tongue na nagsasalita sa amin sa pangalan ni Jesus. And sabi ko nga, i-return sa sender lahat ng mga masasamang sinasabi. And si Lord na ang bahala sa kanila. Remember, sabi nga ni Lord, nasa Kanya ang revenge. Ipaubaya mo sa Kanya. Kaya lahat ng mga pinagdadaanan po natin ngayon, kung makikita mo tong video na to, mag-pray ka and pumunta ka kay Lord. Itanong mo sa Kanya, Lord, ano po ang purpose ko? Ano po ang gusto nyo sa buhay ko? Susunod po ako sa inyo. Samahan nyo po ako sa pinagdadaanan ko ngayon. Alam ko po na pagtatagumpayan ko to at pagtatagumpayin mo ang buong pamilya ko mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ayan. So, bigyan tayo ng magandang kalusugan ni Lord. Habang maganda ang kalusugan natin, alagaan po natin, wag po nating abusuhin. Wag po tayong sigarilyo ng sigarilyo, wag po tayo ng alak ng alak. Dahil pagdating ng araw, merong pong result yan. Meron pong pag-aani yan. So, wag po nating abusuhin yung kalusugan. Sabi nga, itong sarili natin, templo to ng Diyos na binigay sa atin. Kailangan nating alagaan yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Alagaan po natin para pag dating ng araw na lahat naman po tayo ay pupunta doon, maayos tayo at may magandang pagsusulit ka na ibibigay at sasabihin sa Diyos. Again, we are not perfect here. We are just sharing kung ano po yung pagpapala at na-experience namin sa Diyos. Huwag po kayong mapagod. Panghawakan nyo po palagi. Magbasa po kayo ng Bible and panghawakan nyo yung mga salita na binibigay at sinasabi ni Lord sa inyo. Ayan. So, eto nga po, sabi ko, ang mga pinangahawakan kong mga pangako niya, ang dami po sa Psalm 91, Psalm 30, Psalm 34, Psalm 23, and Psalm 143, lahat po, Psalm 100, and patuloy nyo pong hawakan at panghawakan po ang mga salita ng Diyos. Hindi po kayo maliliko. Hindi po maliliko lahat ng mga gusto nyo at plano nyo sa buhay. Ayan, marami pong salamat and may the Lord bless you all. Ayan, so abangan nyo, araw-araw po tayo mag-upload ng mga content na pangpalakas sa ating sa bawat isa sa atin. Remember, hindi lang po pagkain ang nagpapalakas sa atin, kundi salita din po ng Diyos. Marami pong salamat and good morning.